Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. We are now in the first Sunday of Lent. Mga kapatid, huwag po natin kakalimutang magdasal at magsimba. Lahat po naman tayo siguro ay nakakaranas ng tukso. Kayo po ba? Natutukso pa rin pa kayo? Malamang oo po ang sagot diyan. Lahat po tayo natutukso. Kasi kapag hindi na po tayo natutukso, dalawa lang po ang ibig sabihin niyan. Baka patay na tayo o kaya naman best friend na natin ang demonyo. Lahat po tayo ay natutukso. Lahat po tayo habang nabubuhay ay daranas po tayo sa panunukso ng demonyo. O baka naman minsan naisip na natin yung parang linyahan sa kanta, tukso, layuan mo ako. Hindi po mangyayari yan kasi ang tukso kailanman hindi lalayo. Ang tukso ay laging lumalapit na parang anino na buntot ng buntot, sapagkat pinapaalala sa atin na hindi lamang tayo katawan, pero tayo kaluluwa din. At nais ng demonyo na mapasama tayo. Nais ng diablo na patigilin tayo sa pagsunod at paglapit at pagsilbi sa ating Panginoon. Kaya po lagi at patuloy tayong makakaranas ng panunukso, ng panlilinlang ng diablo habang tayo ay nabubuhay. Sa ating unang linggo ng Kwaresma ay narinig natin sa ating Ebanghelyo ngayon ang karanasan po ng ating Panginoong Hesukristo na siya po ay tuksohin ng demonyo. After 40 days of fasting, Jesus was tempted by the devil and he was hungry. The experience of Jesus tells us that the devil will always take advantage of our lowest moments, because our experience of lowest moments is the best time for the devil to tempt us, to seduce us, to poison our passions. Kaya po si Jesus sa wilderness, in the desert, he was tempted and he was physically weak because he was hungry. And the devil tried to tempt Jesus with three temptations. Una, challenge ng demonyo si Jesus, if you're the Son of Man, change or turn the stone into bread. Gusto ng demonyo mabilisan na pampawid sa gutom ng Panginoon. Ito yung tukso ng demonyo na nais niya na bigyan tayo ng mabilisang kayamanan, mabilisang paglago sa buhay, o yung bang nais niya tayong na mag-focus sa yaman at ang kanyang tukso ay yung mabilisan natin makuha ang yaman na dapat hindi na natin ito pinaghihirapan. Hindi naman masama ang yaman at sapagkat ito ay blessings. Pero nagiging masama kung yung yaman na yan ay ninakaw natin, kung yung pagyaman na yan ay nakasira tayo ng ibang tao, kung yaman na yan ay nakasira tayo ng buhay ng ibang tao, o kaya naman ang pinaka hindi maganda ay kapag ang kayamanan na ang siyang naging Diyos-Diyosan natin. Kaya paalala ng Panginoon gamit ang banal na kasulatan, one does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Hindi po nagwagi ang demonyo, kaya po sinubukan niyo mulit na tuksohin ng Panginoon, na he took him up and sold all the kingdoms of the world in a single instant. And he tempted him that he would give all the kingdoms. Ibibigay niya lahat basta mag-bow down lang si Jesus
at i-worship niya ang diablo. Sabi ng Panginoon, "You shall not worship the Lord your God, and Him alone shall you serve." Ito yung tukso na design natin sa kapangyarihan sa posisyon. Ang mga ito ay hindi naman masama, pero nagiging masama ito'y tukso ng demonyo na gusto natin o hangarin natin na tayo ang may control ng bagay-bagay sa mundo. Our position, our power can become dangerous when we begin to control the lives of other people. Kapag nananakal na tayo gamit ang ating kapangyarihan, na imbis na tayo magsilbi, pinagsisilbihan tayo at tayo ang kumokontrol sa mga bagay-bagay. Paalala ng Panginoon sa kanyang sagot na hindi tayo ang Diyos. And so, we do not have the authority to control all things because we are not gods. We are simply creatures of God. Pero minsan gugustuhin natin na tayo'y makapangyarihan, na tayo ang kokontrol sa mga bagay-bagay. Pero ang katotohanan ay hindi tayo ang may control ng bagay-bagay sa buhay. Hindi tayo ang Diyos. Kaya sana huwag tayo mahulog sa tukso ng demonyo na nais nating i-control ang mga bagay-bagay na gusto nating palitan, ang mga bagay-bagay na naaayon sa kagustuhan natin, naaayon sa ating pansariling kagustuhan lamang. At kahit na sirain, balututin natin ang katotohanan at ang plano ng Diyos ay gagawin natin dahil may posisyon tayo o nasa may kapangyarihan tayo. Pero hindi po nagwagi ulit ang demonyo. Kaya sa panhuling tukso niya sa Panginoon, ay dinala niya ulit sa tuktok ng templo at sabi niya, tumalon ka. Pagkat ayon sa Biblia, tukso talaga ang demonyo, ay hindi ka pababayaan ng mga anghel ng Ama ng Diyos. So the last temptation offered by the devil is the desire to be spectacular, to be famous. Na ito yung tukso na sa panahon natin ngayon na nais natin na tayo ang maging sentro, tayo yung pinapalakpakan, tayo yung tinitingalan ng ibang tao. Wala namang masama kapag tayo hinahangaan ng ibang tao, ng kapwa-tao natin. Pero ito'y nagiging masama kung parang ang attitude natin ay tayo na lamang ba ang laging magaling, yung ating attitude ay me, myself, and I, laging na lang shock, ako. At hindi na tayo marunong makipagkapwa-tao at maging tao sa ating kapwa-tao. Nagiging mga bastos tayo, nagiging mga halimaw tayo sa kanila kasi inaakala lang natin tayo lang ang mahalaga, tayo lang ang may karapatan sa mga bagay-bagay. Mga kapatid, ito yung tukso na gusto natin ay palitan ng Diyos, na tayo ang maging sentro, tayo ang tinitingala, tayo lamang ang magaling. Saka ang katotohanan, lahat ng meron tayo ay mula sa Diyos, wala tayong may pagmamalaki. Kaya ngayon sa unang linggo ng ating Kwaresma, pinapaalala sa atin ng Diyos na sa ating paglalakbay na kasamang Diyos sa kanyang Kalbaryo ay nariyan yung tukso na tayo ilalayo ng demonyo. At paalala na sa atin na hindi natin makakayanan ng demonyo kapag tayo lamang ang haharap. Kaya ang paalala ng ating unang pagbasa ngayon ay kailangan natin ng tulong ng Diyos, ng grasya ng Diyos. At sa ikalawang pagbasa ay pananampalataya sa Diyos, sa pakikinig sa salita ng Diyos. Ito yung ating magiging sandata laban sa tukso ng demonyo. Kasi po, kapag tayo lamang matatalo tayo sa panlilinlang ng demonyo. And so my dear friends, we are encouraged and asked by the Lord to fight the temptations of the devil. He has given us the example, and we can conquer the temptations of the devil with the help of God and by our faith in the Lord Jesus, in our God.
Saying no to the temptations of the devil is saying yes to the will of God. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitaw Facebook page and YouTube channel. Pulis ang pinagpalang araw sa inyong lahat.